Ay, sounds niyo po. I-sounds niyo po. Tayo ng ating dedication for winter. So, can I invite everyone to please stand? Tayo magsimula sa isang panalangin. Habang kumakain itong si Frostin. Frostin, bawal po eh. Kaya pray muna tayo. Ika tayo po yumuko at tayo pumikit sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Lord, we thank you this afternoon for bringing us safely, Lord, dito sa lugar na to. Kami po'y nagpupuri, Lord, dahil sa kabila ng mga kahirapan, sa kabila ng problema ng bansa, ng bayan, nandito, Lord, kami para mag-celebrate ng isang victory dito sa mag-asawa na to. Salamat, Panginoon, sa kabutihan mo sa buong pamilya, Pascual, at sa kanilang mga kamag-anak at kaibigan. As we dedicate, Lord, si Winter today, we ask that your presence be with us. In Jesus' mighty name. Amen. Amen. All right, you may all be seated. Si Winter at si ang kanyang mga magulang. So tayo po ngayon ay magkakaroon ng simple dedication. The word dedicate simply means to set apart. Sabihin nyo nga, set apart. So pag sinabing set apart, you set something apart for a specific purpose. So katulad ng mga pinggan dito, sinet apart yan for guests. Hindi ito gamit lang kung saan-saan. Ito dedicated para sa atin, ang mga guests dito, mga customers. And same thing, ito po si Winter, kahit nakamukhang kamukha ni Patrick, ito po ay, kasi minsan, ang dating parang pag-aari natin yung mga anak natin, di ba? O kanino kamukha? Ay, kamukha ng lola yung mata, ay, kamukha ng lolo yung ganito, ganyan. So parang minsan, pakiramdam natin, pag-aari natin ang mga anak natin ng Diyos sa mga magulang. So, sino rito may ninaanak ka sa lolo't lola mo? Aside sa diabetes, hika, yun naman normally binamana natin, di ba? So, si alkapresyon. But pag meron kang minana, yung heirloom na tinatawag, hindi mo pag-aari yon. Pinasa yon through generation, whether wedding ring pa ng ninuno mo, pinasa sa'yo, or whether isang cabinet na may multo. So, pinasa sa'yo yung baon na lumalawa. Heirloom is something na hindi mo pag-aari. So, same thing si Winter, ito po ay pag-aari ng Diyos. Sabi sa Bible, the earth is the Lord's and everything in it. So, hindi mo pwedeng ariin yan. Okay? Sabi Pinky, joke lang. Si Dustin, pag-aari lang ni Lord at ng magulang niya. Okay? Huwag mong inaari. Okay? Para sa iyo pala ito, Ate Pinky. So, ito po si Winter, kahit naka-cute na to, at lumabas dito sa nanay niya, ito po yung pag-aari ng Diyos. Darating po ang time, kailangan i-let go to nila Patrick, at makikita nila na this is something that the Lord has a plan at hindi nila pag-aari habang buhay. Kasi tendency, pag feeling natin tayo may-ari, o gagawin kitang Dr. Winter, o maging ano ka, maging lawyer ka. Minsan yung mga frustration natin bilang magulang, yun yung gusto natin sa anak natin, di ba? O maging doktor ka, kasi walang doktor sa pamilya. Ang mga anak ko, hindi po sila retirement plan. Pag-aralin kita, parang pagtanda mo, ikaw bumuhay sa amin. Alam niyo po sabi sa sila retirement plan, right? Hindi sila insurance. Pag-aralin mo para pagtanda nila, sila mag-aalaga sa atin, no? Sila po ay heritage from God, sila ay pag-aari ng Diyos, and then kayong dalawa, you are what we call steward. Ano yung spelling nun? Sabi niyo, bakit may quiz before na to? Alam ko, dedication lang to. So, sabihin po ng steward, tayo po'y taga-pangalaga. Pag meron sa yung in-endorse na bahay ng kamag-anak mo na nasa Amerika, kuya Don, yung bahay ko dyan, alagaan mo yan. Ibinigay sa'yo susi, hindi titulo. Correct? Kasi steward ka lang eh. Ipa-Airbnb mo.
Now, pag faithful kang steward, ini-expect ka na alagaan mo yung bahay, correct? So, any steward is expected na maging faithful. Kaya, I want to share lang short, practical stuff dito. May mga sinulat na ako kanina. Habang kasama ko itong aking laptop, meron tayong mga role. Kayong dalawa lang. Very short lang itong role nyo. Okay, after this, maganda itong role nyo. Okay. Dali lang po Dali na nakita ko na yun. Right? Tumatanda, hindi makalit. Yan! So, what does a faithful steward looks like? Ito, itsurang ko, Patrick. Right? Model it before you teach it. So, before mo sabihin kay Winter at kay sino to? Silvana at kay Frostin, huwag ka magsisinungaling Tapos tumawag ka yung ninong niya. Dad, si Ninong nasa telepono. Sabi mo, wala ako. Atay. Sa iyo pa natuto magsinungaling, di ba? If your child is acting like a monkey, alam mo, may nakikitang gorilla sa bahay. So, model it before you teach it. We're not talking about perfection. Wala namang perfectong magulang. Pero at the very least, yung tinuturo natin sa anak natin, ipamuhay natin, right? So, hindi mo pwedeng ituro, anak, matuto ka magdasal, pero ikaw hindi ka pala dasal. Right? Ang tawag doon, hipokrito. Kasi, tinuturo mo, magdasal ka, tapos ikaw, hindi ka dasal. Right? So, in fact, mas matututo ang bata sa nakikita kaysa sa naririnig. Right? It's more caught than taught. Mas natututo sila pag nakita sa'yo, ay, that's si dad. Hindi nag-bayad ng yung tama doon sa waiter, hindi binalik yung pera. So, tapos tuturuan mo yung mga anak mo. So, naalala ko isang kaibigan namin. Pagka umabot ng 13 years old, hindi na 50 off sa buffet. So, may buffet doon sa hotel. Yung anak niya, nag-13 na. Buwan na 13. Anak, pag dumaan yung waiter, sabihin mo, 12 ka lang. Dad, 30 na ako. Hindi. Nag-stay ka pa sa nanay mo ng mga 3 more months. So, actually, 12 ka palang technically. Alam mo yun? Para makatipid ng 300 pesos, tinuruan mo yung anak ko magsinungaling, di ba? So, I think, sometimes, ako, I'm guilty of this. Sa akin nakikita minsan, di ba? So, si Patrick, marami nakita sa'yo. Okay, sa'yo, mabait ka, no? Si Tony, mabait talaga ko, no? Nagkaabutan ng linig. Wala kayo, no? So, again, sermon, ang pinaka-powerful na sermon na nakita ng anak nyo, hindi galing sa pastor nila, galing sa magulang. Alright? You might be the only walking Bible na nakikita. Okay, number 2, discipline in love, not in anger. Okay, sabi sa Bible, right, yung anger daw, yung galit, does not bring out the righteousness that God desires. So, kapag itong si Tony, nagdidisiplina in anger, hindi rin tinatanggap ng magulang anak. Right? Kaya sabi sa Ephesians 6:4, do not embitter your children. Sino dito kino-compare niyo kay anak niyo? Winter, di ba? Pag lumaki-laki na. Ano ka ba? Bagsak ka na naman sa math. Hindi mo gayahin yung classmate mo si Junjun. Laging pasado sa math. Ano sabi ng classmate? Dad, unfair ka eh. Bakit? Matalino kaya yung tatay nun. So, kino-compare mo pa, slow ka pala, di ba? So, Patrick, huwag na wag mo i-compare yung anak mo sa iba. O hindi nyo gayahin yung ano. O ikaw, ito si Silvana. Savannah? Snow, okay? Yung mga pangalan, hirap na hirap ako sa mga pangalan. Okay, si Snow, okay? Hirap na hirap ako kay Snow kasi lagi ko nakita kumakain no? So Snow po kasi, tirador to ng lumpia dun sa church, okay? Ang bata-bata, nakakatatlong lumpiang gulay. Sabi ko, nakakatatlo siya, okay? Nabibilang ko So, ang correct na disiplina, hindi tungkol sa paglalabas ng inis mo, galit mo, ito'y tungkol sa training. You train with love, with boundaries, alright? And with truth. Hindi naman pwedeng, okay lang yan, sige na, huwag ka na pumasok, sabihin natin, napuyat ka kasi, kunyari may sakit ka anak, di ba? Tino-tolerate mo naman. Hindi mo rin naman sobrang strict na sobrang wala ng love, puro na lang rules, walang love, magpuproduce ka naman ng mga batang sinungaling.
Kasi naku, si ma'am magagalit yun pag sinabi natin. Kasi sinungaling na lang tayo. Yung mga military type of parents, gano'n, right? So, discipline in love, not in anger. Meron isang quote na sinabi, connect before you correct. May connection ka ba sa anak mo? Baka puro correct ka lang ng correct. Yung makikita mo lang sa... Di ba may mga batang gano'n eh, yung lagi na lang akong mali. Di ba yung puro gano'n? Sino rito nakikita lagi na magulang mo sa'yo yung mga mali? Wala? Puro perfect kayo? Hindi na naman ako. Hindi pwedeng puro mali nakikita at hindi pwedeng pagka magko-correct ka lang sa kakako-connect. Kasi darating ang time, pag hinanap ni Patrick, nasa si Winter, ano bang kasalanan ko? Ano pala, bibili mo lang ng something. So sometimes, sobra tayong correct. Ayaw mong kumonect. May iba naman, tulad ni Rafa, hindi si Rafa, okay? Puro naman connect, okay, wala naman correct. Ano, spoiled brat naman ang labas nun. Feeling nila umiikot yung mundo sa kanya. Eh, hindi ako correct ni Wowo, hindi ako correct ng dad ko. Kasi feeling nila, ako yung sentro ng mundo ng planeta na to. Kaya lumalaki, ma-realize nila, hindi pala sila sentro ng mundo. Ay, hindi pala ako paborito, hindi pala ako, magka-time in pala ako. Kaya may mga matatanda, isip bata pa rin. Kasi na-spoiled eh. Akala nila umiikot ang mundo sa kanila, yung pinagalitan ng boss, hindi matake, nag-resign. Pinagalitan ka lang, nag-resign ka, kasi feeling nila, the world revolves around them. Now, speak destiny over them, not just correction. Alam mo, yung destiny, wag lang yung purong napagalit, mag-speak ka ng ano, alam mo anak, magaling ka. Alam mo anak, you're gonna be great. Alam mo anak, ikaw pinakamaganda sa classes mo. Sa class mo. Alam, yung speak destiny, alam mo anak, may mararating ka sa buhay. Right? Huwag kayong puro ka negative. Naku, Diyos ko, mana ka sa tito mo adik, magiging adik ka rin. Naku, Diyos ko, ilan taon mo nang giswa tato? 17 anyos. Ako, gagaya ka sa nanay mo. 17 anyos lumandina. Yan, di parang gano'n, di ba? Nanay mo, nandiyan. Tinalo mo si Ate Trina mo. Ay, talo ka ng 16 yun, okay? So, nag-speak ka na ng curse. Ano, magiging adik ka rin. Kasi tamad-tamad mo. Di ba? Pag puro negative narinig sa'yo, papamuhay nila yon. Pag sinabi mo, ano, ang bugo mo naman, anak? Ang slow mo. Mangyayari sa kanila yon. Kasi, tatanggapin nila yon na totoo kasi galing sa people of authority. Kaya mag-ingat din tayo when we speak negative. Naniniwala sila ro kaysa marinig sa ibang tao. Pag sanalid sa tayo, ginawa ka ng Diyos, in-entrust ka sa amin, may destiny ka. Alright? So, kailangan yon. Number 5, release your own expectation from your children. Yung meron ka sarili kasing goal at plano, si Lord may plano para sa anak mo, okay? Baka gusto mo mag-doktor sila, maging senior tulad ni Phoebe, mag-abroad, baka mag-Japan, okay? Pero hindi pa rin yung plano ni Lord. So, be careful lang, okay? And then Patrick, alam kong busy kang tao dahil ang dami mong inaayos sa korte, maraming pwedeng lalaki na pumalit sa'yo sa trabaho mo, tama? In fact, wala ka pa ron, di ba? Meron ng korte, di ba? Tama ba? Ilang taon pa pa lang doon? 6 years. So, 8 years ago, tumatakbo yung organisasyon na yun kahit wala ka. Okay, tama. Kasi, yung larangan na yun sa trabaho mo, pwede kang palitan. Correct? In fact, baka mas magaling pa nga yun kung wala ka eh, di ba? Wala naman, pumalit sa'yo, mas magaling sa'yo, di ba? So, ang point ko lang, sa trabaho mo, pwede kang palitan ng kahit sinong lalaki na qualified, correct? Pero the moment nag-resign ka as a father, as a husband dito sa pamilya to, walang pwedeng pumalit sa yung ibang lalaki, tama? Hindi pwedeng yung lolo, lolo, ikaw muna tatay ni Winter, iwanan namin sa'yo. Kaya nga si Dustin, hindi pwedeng pumalit. Sa Ate Pinky talaga na, nakakaano rito eh. Ba't pa nasisingit ka, Ate Pinky? Role yun ng magulang niya. Huwag mong saluhin. Kasi, eto manghirap dito. Pagka ito ibang nag-alaga, pag lolo't lola, yung lola, yung nanay mo, ang trabaho niya mag-spoil sa apo. Bawal ba ang chocolate? Ang bahala. Mga anak ko lang yan, apo. Kamain ka ng chocolate. Kaya si Wowo, di ba? Spoiled si Rafa, di ba? Ang trabaho ng lolo't lola mag-spoil.
Because ang goal nila, mahalin sila ng apo. Alam niyo ba ang goal nyo, hindi kayo mahalin ng anak nyo? Gwapo, duda ko doon. Pero yung mas magagaling, okay? Si Ate Kimi, hanggang dito, tamatama talaga eh. Pero, walang ibang pwedeng pumalit sa akin as a father sa dalawa kong anak and as a wife, as a husband to my wife. Kaya, ikaw, padre, tama? May mga bata, mas gusto pa sa barkada, kaya nabubuntis na maaga eh. Kaya nagda-drugs eh. Kasi dun sa mga addict na tropa niya, accepted siya. Pag sa bahay, puro mali nakikita. Or absent yung tatay, absent yung nanay, busy, nag-abroad. I was talking to one of our members at church na based in Dubai. Nakakalungkot lang to, dalawa anak niya, 15 at 14 years old. Last year, nag-suicide yung anak niya, 15 years old. Lalaki. Nag-dictate. 10 taon na niya hindi nakita anak niya. Lumaki sa lolo't lola. Nakakalungkot man, iyak na siya ng iyak kasi papayaman siya sa Dubai. Sabi niya, naging kaso siya. Kahit ang anak mo, ha? Matino naman to si Patrick. Alam ko naman yan. So, Tony, ikaw din, yung role mo rin. Yung role mo naman, hindi ka lang nanay, most of all, wife ka. Hindi rin naman puro anak lang. Puro lang si Winter. Pagka ito, honey, date tayo. Hindi, sasama ko si Winter. Tatay. Okay, iniwan mo na yung wife mong role. Sinuot mo na lang yung mother mo na role. Ang role mo, first and foremost, wife. Second lang yung mother. Tama? Huwag mo kakalimutan yun. Sorry, Patrick, ha? Yun ang role mo, pre, ha? So, very important na tayo mga magulang. Tayo steward lang. Tagapangalaga. Kaya pag nagkaapo kayo, hindi nyo anak yun. Right? Anak yun ang anak nyo. Okay? So, huwag mong agawan ang role ng magulang. Tama, Ate Pinky? Okay? Lagi nanay mo, huli mo nga natin. Pag nakikita ko na ano ko eh. Love ko yan si Ate Pinky. Love na love ko yan. So, kaya huwag kayong magkasawa, magdadasalan tayo. Dedication simply means setting apart your child for the glory of God. Papalaki nyo to si Winter. Ang agenda nyo, Winter, introduce ka namin kay Lord. Hopefully, makita mo sa amin si Lord. Okay? Magka-Harbor Kids ka, punta ka ng simbahan, lalaki ka sa Harbor Youth, lalaki ka, may takot sa Diyos, and then i-let go ka na namin. Hoping na meron kang enough fear of the Lord and love for God, pag inalo ka ng drugs sa high school, hindi ka kasama sa mga drug addict. Hoping nag-invest ka ng so much love for God, pag inalok ng premarital sex, ay, ayoko, ganito lang wedding ring, wala ka matitikman sa akin. Kasi, I wanna honor God. Sabi na namin, patay ko yan. Si God kasama namin. Every day, every moment of our life. Amen? Kaya, pag walang takot sa Diyos, wala. Ay, wala yung magulang. Magda-drugs ako, may pag-sex ako, ay yung asawa. Or worse, makipag same-sex relationship because walang fear of the Lord. Kaya mag-ingat tayo dahil ang nagpe-parent sa mga anak natin, yung naman rin sa nagpe-parent, Roblox. Merong komunidad na nagtuturo ng violence, na kumuha ng baril sa tita niyang pulis, kaya nababaril yung ka-classmate, kaya tatlo patay recently. Meron na naman sa Cavite yata, pinasasaksak, minority edad, magkaka-classmate. Napapanood sa Roblox, ang bayan niya ni Snow. Kaya mag-ingat kayo, puro kayo telepono. May makikita ko si Snow, nasa telepono. Si Missy, may kausap sa telepono, nagpa-flower girl, may kausap. Sino makausap mo dyan? Okay? Guys, as I am, ang pinaka-passive na parenting, iPad. Yung iPad, tumahimik. Pero pag puro iPad yan, hindi mo alam sino nag-influence. When you give your children an iPad or iPhone, you did not open the world to your children. No, you opened the world to your children. Hindi lumawak yung pananaw ng anak ko nagka-internet. No, inopen mo siya sa mga para siya prey. Inopen mo siya sa mga sexual predators na nasa labas. Kaya mag-ingat tayo. Kasi yung mga games ng bata ngayon, doon tumatambay ang mga predators. Akala natin, cute, naglalaro Roblox. May komunidad pala, so be careful. Kaya mga magulang, intentional parenting. Right? Puro iPad, di ba? Intentional parenting. Turuan mong magsungka, turuan mo ng magpiko, whatever. Ilabas mo, mag-holding hands kayo anak mo, hindi po cellphone hawak yung dalawa. So, we're gonna pray for Patrick and Tony
Kahit tatlo to, halos magkakasunod ng edad, talagang challenging to. Kasi pati po, hindi na natutulog eh. Hindi na napapagupit, tumapa na ng buhok ko. Okay? Kasi sayang din yung gupit eh. Okay? Siya na lang gumugupit na to. Okay. Oo, no, 50 rin yun. May masahe pa. Si Tony na lang gumugupit sa kanya. So, pero makikita mo si Patrick ay mahusay na asawa. Kita-kita nyo sa ate Tony. Fresh na fresh, di ba? Alay mo, pre. Ano, bagong gupit. Talagang saka ka sa investment sa parlor. Okay? Saan ka nagpa-parlor? Ano? Pass? Punerarya pass? Baka tinitipid ka na to eh. Diyan ka na lang. Magaling mag-wake up dyan. So, but seriously, magpe-pray lang natin itong mag-asawa na to kasi as they dedicate si Winter, hindi po ako nagde-dedicate, sila mag-asawa nagde-dedicate na anak nila. It's the parents' role to dedicate their child. Hindi ako. Nagpa-facilitate lang ako rito. Sila yung araw-araw kasama. Kaya dedicate Winter over and over. Lord, yung umaga, pagpe-pray mo yan, pati bago ka pumasok, pag-pray mo isa-isa, kahit simple prayer lang. Kasi yung prayer mo yung powerful yun, right? Nakikita mo anak mo, "Uy, si Daddy bago malis, pray kami." So nagkakaroon sila ng sense of confidence in God. Amen? So, can we all extend our hands dito sa mag-asawa? Dededicate lang natin yung mag-asawa muna, then I'll pray for Winter. Lord, maraming salamat Lord sa mag-asawa na to. Alam ko, meron kang purpose at plano pag binigay mo si Winter. At mamaya, tatawagin namin Lord yung mga ninong at ninang na meron din sila roles. Pero Lord, itong role ng mag-asawa ang pinaka-critical. Because sila yung nakikita 24/7 ni Winter. Sila yung nagsisilbing walking Bible kung naniniwala ba talaga sila sa Diyos. Kaya Lord, napakalaking impluensya nila mag-asawa more than anyone dito sa kwarto na to. Kaya Lord, hindi dinedelegate ang parenting sa lolo at lola, hindi dinedelegate sa kapitbahay, hindi dinedelegate sa iPad. Lord, intentional parenting. Because yung enemy, si Satan, is looking for children na may influence at an early stage. Na magbigyan ng mga negative, mga evil thoughts. Kaya ang daming bata pa lang, addict na bata, nakipag-sex na sa hindi asawa, ang bata na bubukis, because walang provision ng salita ng Diyos na makareceive yung bata. Kaya Lord, dinadalangin namin, si Patrick bilang ama, bilang asawa, Lord, bigyan mo siya ng katatagan ng kanyang pananampalataya. Palalimin mo yung faith niya sa iyo, Lord God. Na hindi lang siya good provider, but He is the priest in the home. Siya yung nagsisilbing pastor ng pamilya niya, hindi ako. So Lord, tulungan mo itong si Patrick na magkaroon ng mas malalim na pananampalataya sa iyo at tiwala sa iyo. Dahil doon lang siya magkakaroon ng laban. Pag walang relasyon sa Diyos, kakainin silang buhay ng kalaban. Kaya Lord, I pray si Patrick para siyang watchman na nasa tower, malayo pa lang, nakikita na niya mga kalaban, mga danger sa kanyang pamilya. At bigyan mo siya, Lord, ng pangsalag, yung salita mo. The Word of God is our sword. So bless him with wisdom. I also pray for Tony. Lord, alam ko na siya ay isang caring mom. At kita naman na sobrang hands-on siya sa pagpapalaki sa kanyang mga anak. So encourage mo rin siya palagi, Lord. Strengthen mo siya physically, emotionally, and more so spiritually. Patatagin mo rin yung role niya bilang misis. Lord God, kasi yun ang primary role niya sa pamilya na to. Hindi bilang ina, kundi bilang asawa. Kaya Lord, pag matatag ang marriage, matatag ang parenting. Pero kung matatag lang sa parenting, pwedeng bumagsak ang marriage. So Lord, ingatan mo si Tony to be the woman that you have called her to be. Bilang asawa at bilang ina. Lord, I pray for Winter. Alam ko Lord, may plano ka sa bata na to. Okay, ang baby boy na itong mag-asawa, thank you Lord for the blessing of giving them the desire of their heart. Pero Lord, hindi naman ito lalaki na just add water. Pag-aralin lang, lalaki na yan. Kailangan Lord, itong bata na to ay ma-infuse ng salita mo, ng fear of the Lord, ng love for God as early as now, Lord. Sabi sa Bible, train a child in the way he should go, at paglaki niya, he will not depart from it. So bless Winter in Jesus' name. Let me call the Ninong and the Ninang to come here. Kayo naman ang babalasahin ko. Alright? Ninong and Ninang. So, meron bang Ninong at Ninang? Bilisan nyo at yung pizza, nagyayaya na. Naku, ang dami. Puro big time to ah. Ganda-ganda naman ni ate. Alright.
Mga ninong at ninang. Yan. Alam niyo naman na bawal ang pangit sa ninong at ninang, ano? Kaya kayo pinili, ano? Di ba? Kasi sobrang guwapo mo. Okay. Then, ang role ng ninong at ninang, by culture tayo, no? Masyado tayong clannish eh. So, in fact, yung inaanak, nagiging talagang part ng family. Right? So, para tayong extended family ni Winter. Na meron kayong major role. Hindi lang kayo magbigay ng pakimkim. Kasi alam niyo naman, ano, yung bill dito, hahatiin lang sa inyo lahat mamaya. Joke lang. So, kayong lahat, may role kayo, hindi lang magbigay ng regalo ng Pasko at birthday, but more than that, una, kayo yung magiging counselor na tong si Winter. Ano sabihin ng counselor? Darating ang time, hindi nila malapitan yung magulang, they will ask for wisdom sa inyo. Mag-a-ask ng godly counsel. So, itong si Winter, pag dumating ang time, hindi ako makalapit kay mama at kay papa. Lapit ako kay Ninong Ryla. Okay? Lapit ako kay Nina. O kay Lara. So, dating ang time, he will ask for wisdom sa inyo. At kailangan, not just from experience, we'll draw wisdom from the Word of God. Ano sabi sa Bible? The fear of the Lord is the beginning of wisdom. So yun ang unang yung role, counselor. Right? Now, pangalaman yung role, mentor. Habang lumalaki yan, yung mag-asawa, binigyan kayo ng authority to call his attention. Patrick, parang hindi ko gusto yung post kay Winter kanina sa Facebook Ano yun, nagmura ba yun? So, kayo yung magbe-mentor sa kanya. As a spiritual family, a spiritual mother and father, godparent, yung mentoring is something na ginag-guide nyo sa tamang landas. Kasi hindi naman perfecto yan. So, kayo ay kasama ng magulang in order to mentor yung si Winter. And lastly, ang pinakamaganda yung role, kayo talaga yung spiritual na nakikita nilang head. Hindi naman head, kay Patrick yon. Parang support. Darating ang time, lahat ng advice ko, lahat ng mentoring will be based on the eternal Word of God. So, doon makita sa inyo, hindi kayo yung gagamitin ng mag-asawa ng negative illustration. Winter, umayos ka. Huwag mo gayahin yung ninong mo, nakakulong ngayon. So, hindi kayo. Gayahin mo si ninong mo, Lawrence, ayan o, busis yan. Okay, galing na leader sa church. Kayo yung mga ehemplo. Yung ninang mo, gayahin mo. Right? So, kayo yung gagamitin ng mag-asawa as an example. So, mga ninong and ninang, can we expect that from you? Na kayo pangalawang magulang na magbibigay ng advice, magbibigay ng guidance, at spiritual leadership sa inyong inaanak. Amen? So, nag-agree ba tayo? Kasi kung hindi, okay lang. Hindi naman ako magulang ng bata. So, agree naman lahat. Okay? Okay, para makakain na tayo. Okay? Wala naman tumututol sa inyong roles. Wala. Okay? So, magdadasal ko lang yung mga ninong at ninang kasi kayo rin, kailangan nyo rin ng guidance. Right? So, pray tayo and then I'll end in prayer for the food. Lord, maraming salamat sa mga ninong at ninang. Alam ko, Lord, yung role nila is not something na baliwala lang or ang dami ko naman ang inaanak. But Lord, spiritually speaking, napakalaki ng role nila. Pinagkatiwalaan sila ng magulang bilang pangalawang magulang. Kaya Lord, yung magiging ninong at ninang, it entails responsibility. Ito ay meron, Lord, kasamang pag-iingat sa kanilang paglakad sa kanilang mga buhay kasi nakikita sila ng kanilang inaanak. So Lord, bless niyo po ng wisdom ang bawat ninong at ninang as they live their lives, Lord God. Before you and before their inaanak, maging maganda silang ehemplo, a godly example of what a man or a woman is. So Lord, bless niyo po ang mga ninong at ninang na to. Iyayaan niyo rin sila, Lord, ng magandang buhay upang maganda ang maging ehemplo sa kanilang inaanak. In Jesus' name. Amen. 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 Alright, magpapapicture lang kayo mga ninong-ninang. Pero that concludes our